Hello mga ka-hunter, Philippine Coin Hunter nga pala. So ito na naman tayo guys sa ating pag-share ng ating koleksyon. At the same time, nagsasabi tayo ng totoong presyo base sa ating karanasan. So dito sa ating channel, hindi po talaga tayo bumibili, nag-share lang po talaga tayo. So balik tayo dito sa ating tatalakayin na barya. Ito yung 5 peso na may taong 2020 na round shape siya guys na tinatawag. So nagtataka yung kakalabas lang nito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So nagtaka yung mga kolektor bakit naglabas yung Bangko Sentral ng ganitong round shape samantalang mayroon na silang nilabas nitong nonagon na shape na 2020 at saka 2021 na, tapos bigla silang bumalik dito sa 2020 nito. So sabi ng iba baka nga konti lang ang nilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng ganitong variant na 2020 na 5 peso na round shape. So may posibilidad daw ito na mahal or mag semi hard to find or mag hard to find. So para sa akin, mag semi hard to find man siya, hindi mag semi hard to find or mag hard to find man. So kailangan po talaga mag-hunt ng ganitong barya kasi yun na yung mindset ko na pag may bagong labas ng Bangko Sentral ng Pilipinas guys, mag-hunt po talaga agad ako para magkaroon ako ng 20 peraso habang maganda pa yung kondisyon nila. So alam naman natin sa coin collecting ang presyo nagbabase po talaga sa taon at saka sa kondisyon niya. So mas maganda ang kondisyon, mas mahal. So kaya ako pag may bagong labas, nagtatago po talaga ako kaagad ng 20 peraso hangga't maaari bawat denomination at saka bawat year. So dito sa itago lang din natin siya ng maganda guys, or yung secure siya na para hindi siya masira kahit abutin man ng 5 to 10 years, para pagdating ng araw kung kailangan na natin siya ibenta, so mayroon na siyang kaagad na additional value hindi lang dahil sa year niya kundi dahil sa condition niya. Kung magtago tayo ng tipong kakalabas lang ng galing bangko ngayon, 5 to 10 years from now, automatic yun guys, pinakamababa nun 30-50. Kahit magko-common lang siya kasi nga dahil sa condition niya, kung magmatsambahan pa natin na magiging semi hard to find siya, so mas mataas pa yung presyo niya. At saka sa ating pangongolekta guys, wag nating ganong dibdibin na isipin na kikita talaga kaagad tayo ng libo-libo. Kumbaga yung pangongolekta natin is hobby lang, libangan lang. Although mayroon namang nangyari na talaga na yung barya natin na sobrang nagtaas yung presyo, kagaya ng 10 piso na may taong 2007 at saka 2009. So ang presyohan nun ngayon nasa 3,000 na bawat isa, more or less, depende rin talaga sa kondisyon. So yun lang, huwag tayong aasa na ganun kalaki kaagad yung kikitain natin. Basta ang atin lang, masaya tayo, naghunt tayo, nagtago tayo ng pera, yun na yung kasiyahan natin Tapos syempre i-secure na natin. Tapos ito pala guys, itong ganitong lagayan, hindi ko ina-advise na bumili pa kayo nito kasi hindi siya maganda, taguan talaga. Although maganda lang siya i-pan-display, lagayan ng pera, halimbawa ng mga complete year mo or mga ganon, pero hindi siya tipong pangmatagalan na lagayan kasi nag-iiba po talaga yung kondisyon ng barya kasi siguro may singaw siya konti or kaya mayroong reaction yung coin sa plastic. Kasi napapansin ko guys, yung mga ganito, pag inamoy mo yung plastic, di kagaya dito sa mga ganito sa ginamit natin ng mga ganito. Pag inamoy mo siya, hindi siya ganun katapang na maamoy mo yung plastic. Siguro yung dahilan na kaya siguro pag nilagay ko dito, hindi po talaga nagbabago yung kulay. Share ko na lang din sa inyo. Nung nag-umpisa kasi ako ng pangongolekta 3 years ago guys, nag-isip ko na kung anong pinakamagandang gawin para sa ating barya. So bumili ako ng ganito, bumili ako ng album, yun isa pa yung album guys na nabibenta sa online, wag nyo nang bilhin yun, hindi yun ang pinakapangit na lagayan na subukan ko. So nag-try din ako ng mga ganito, kaya nga itong mga ganito nilalagyan ko yun ng remarks guys, hindi lang dahil para malaman ko kung kailan ko siya na-hunt, at the same time maano ko rin siya kung gaano katagal bago siya mag-iba yung kondisyon niya or may changes sa kondisyon niya. So dito ba sa experience sa ganitong
paggawa natin na nilagay natin dito tapos nilagay natin dun sa parang container natin, yun ang mga coin na hindi talaga nagbago ng kondisyon. Kasi ako ngayon hindi naman talaga na ako nagtatago ng coin na hindi UNC condition guys, yung tipong yung tipong parang kakalabas lang ng galing bangko. Yun lang yun talaga yung tinatago ko na. Maliban sa mga 5 peso na luma, pero kung mga bagong coin, kagaya nito, bagong labas, automatic yung lahat ng kinukuha ko, mga bago talaga. So, ayun, yung ano ko din sa inyo, wag na kayong bumili nito kung gusto niyo magtago ng barya na paaabotin niyo ng ilang taon. Ito good for siguro kung may bisita kayo, pwede niyo ipapakita, maganda tingnan. Pero yun lang, hindi talaga siya magtatagal. Mapangit po talaga ng kondisyon ng coin natin. So, maraming salamat sa panonood. Philippine Coin Hunter nga pala. Happy hunting everyone. Paalam. God bless. Bye-bye.